At hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanata ay 10, mga talatang 1 hanggang 12. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipon-punan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Parisiyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin, maaaring noong mga panahon ng ating Panginoong Hesus, laganap din yung paghihiwalay ng mag-asawa ng lalaki at babae. Kaya isang malaking suliranin ito nung kanilang kapanahunan. Kaya nga ang kanilang pagtatanong ay nararapat ba? Ngunit ibinalik sila ng ating Panginoong Hesus sa batas ni Moises, sapagkat yun ang kanilang ginagamit na ipinahintulot ng Moises. Ngunit sinasabi ni Jesus, dahil ito'y sa katigasan ng ulo ng inyong mga ninuno, kaya't ipinahintulot kaysa mag-suffer at maghirap ang magkabilang parte. Pero sa simula't simula, pinaninindigan ng ating Panginoon na ang utos ay huwag paghiwalayin at walang sino mang makapaghihiwalay sa pinagsama ng Diyos. Kaya nga pati ang kanyang mga alagad ay nagtanong din ng sila-sila na lang. At sinasabi ng ating Panginoon sa kanila at nililiwanag na ang lalaki na humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala sa kanyang asawa, ganon din ang babae. So isang malaking suliranin ito nung kanilang kapanahunan at kahit sa ating kapanahunan ay isang malaki ding suliranin. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pagbasa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakaisa. Totoo naman. Nagtitipon siya at nag-uugnay. Yan naman ang plano ng ating Panginoon. Tipunin at nag-uugnay, nagdudugtong, pinagsasama-sama ang magkakaiba, ang hindi pare-pareho. Kasama siya sa lahat ng relasyon, lalo na sa pagitan ng mga mag-asawa, bilang tanda at sakramento ng kanyang pag-ibig. Dapat talaga isinasama sa gitna ng pag-aasawa, sa gitna ng lalaki at babaeng magsasama, ang Diyos upang manatiling matibay at matatag ang kanilang ugnayan, ang kanilang relasyon. Kaya ang sakramento ng kasal ay hindi lang pagkakaloob ng sarili ng isang lalaki at babae sa isa't isa. Kasama nila ang Panginoon bilang ugat at direksyon ng kanilang pagmamahalan. Nakikisalo sila sa pag-ibig ni Kristo kaya't sagrado ang kanilang pagsasama. Isinasabuhay nila ang pangakong magmamahal sa hirap at ginhawa, sa kasayahan at kalungkutan, sa kasaganahan at kasalatan. Hindi na lamang batay sa nararamdaman ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, nagmamahalan sila hindi lang kapag madali itong gawin. Magmamahalan sila kahit sa oras na may malaking pagsubok at mahirap itong tuptin. So ang pagmamahalan nila hindi lang sa hirap, hindi lang sa sarap, kundi sa lahat ng panahon at pagkakataon upang kanilang maharap ang isang malaking suliranin. Maging larawan nawa sila ng pagmamahal ng Diyos, buo at ganap, nakabatay sa pangakong pipiliing magmahal hanggang kamatayan. Wika nga ni Jesus, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Maaaring magkaiba sa iba't ibang mga paraan, pagkakataon. Iba-iba ang value, ang gusto, ang prinsipyo, ang pinapahalagahan. Pero pag naging mag-asawa, sila ay nagiging isa. Lalo na sa pananampalataya, lalo na sa pagkilala,
at paglilingkod sa ating Panginoon dapat ay nagiging isa. Nais ni Kristo na matuto tayo magmahal gaya niya at hindi magpatali sa mababaw at hilaw na pakikipag-ugnayan. Sa oras na mahirap magmahal, dasalin natin ang salmo, sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Kaya nga kung nahihirapan na raw magmahal, ito yung ipinapayo sa atin na dapat nating gawin. Dasalin natin ang alin, ang salmo. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.